Reklamong paglabag sa anti-graft law at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials ang isinampa laban po kay Senadora Loren Legarda. Kaugnay po ito sa umano'y di pagdeklara ng tama ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nakasentro ang reklamo sa isang condominium unit na binili umano ni Legarda sa New York. Dauna nang itinanggi ng senador ang paratang, nakatutok si Jamsi Sante. Ito po ay napaka-expensive, no? Mahal na property na hindi po kaya ng ordinaryong tao dito sa ating bansa, no? Ito po ay binili ni Senadora Loren Legarda noong 2006 sa halagang $700,000. Hindi raw idineklara ng tama ni Senador Loren Legarda sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ang isang condominium unit na binili niya sa New York City. Kaya naman reklamong paglabag sa anti-graft law at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials ang isinampa laban kay Legarda sa Office of the Ombudsman na nagpapakilalang public interest advocate na si Luis Beraugo. Nauna nang giniit ni Legarda na nilagay naman niya ang naturang property sa kanyang SALN simula 2007. Pero nakalista ito bilang equity in real property at hindi diretsahang tinukoy ang condo unit sa New York. 7.175 million pesos lang din ang idineklara ni Legarda na halaga nito dahil yun lang daw ang kanyang parte sa family-owned property. Pero ani Beraugo, ito yung titulo. At sa titulo po, ang buyer ay si Loren Legarda. Wala pong nakalagay dyan na kapatid niya o asawa niya. Isa si Legarda sa mga bumoto para hatulang guilty ng paglabag sa batas, sino ay Chief Justice Renato Corona para sa di umano nito paglagay ng kumpletong impormasyon sa SALN. Sa isang press conference noong nakaraang linggo, sinabi ni Legarda na black propaganda lang ang kumakalat ni alegasyon ukol sa kanyang SALN. Sabi ng senadora, isang kasamahan daw sa Team Pinoy ang nasa likod nito dahil gusto nitong maging number 1 sa senatorial elections. Si Legarda ang nangunguna ngayon sa senatorial surveys. Pero giit ni Beraugo, sarili niyang inisyatibo ang paghain ng reklamo laban kay Legarda, tulad ng pagsampa niya ng mga kaso noon ukol sa iba't ibang issue tulad ng pagbuo ng Truth Commission at pagsasabatas ng anti-cybercrime law. Kasalukuyang hinihintay ng GMA News ang pahayag ni Legarda ukol sa isinampang reklamo laban sa kanya. Jamsi Sante, nakatutok, 24 oras.